So, lahat ng mga health condition natin, hopefully ma-address through changing what you eat. Low carb, not only yung mga sweets, mga sugar foods, sugar drinks, all those ultra-processed food, tanggalin ninyo. Kung kaya nyo lesson, sabi ko nga doon sa isang patient ko, much better mag-rice kaysa mag-bread. Unti-unti. Pag wala kayong health condition, sabi ko, matitikman nyo din yung isa, yung fatty liver. Tapos, diabetes ko. Yung sinabi kong tanggalin yung pong prutas. Di ba healthy yun? Di ba healthy ang fruits, di ba? Tama ba? Okay, ang fruits, majority ngayon, all season na kakain na natin. Dati seasonal eh. No? Tapos, kayo mismo ng kabataan nyo, kayo yung mismo sumusungkit ng mga prutas. Ngayon, hindi na eh. Kabataan, wala nang ganyan. So, ang mga fruits ngayon, genetically modified. So, mas matamis. Kaya kung meron kayong fatty liver, may diabetes kayo, if you're thinking na healthy pa ang fruits, manalaman niyo sa resulta ng labs niyo. Tatanungin niyo sarili niyo, bakit hindi nag-i-improve yung fat liver, yung hindi nawawala? Bakit mataas pa rin ang liver enzyme? Iniinom na ako ng gamot, mga supplement. Yung sugar ko, bakit hindi bumababa? Tumataas? Dinadagdagan yung isa kong gamot dati, 3 times a day. Ngayon, 2 tablets na. Next visit daw niya, naging 3. Hanggang 4 lang yan. Pag hindi nyo na-control sugar nyo, 4 ng gamot nyo, mag-i-insulin. And dati ang insulin sa type 1 diabetes na. Ngayon, majority type 2 diabetes, binibigyan na ng insulin. Meron akong patient na nasa 300, 400 ang sugar. Pero nung nag-low carb, nag-normal. Ina-advise din siya ng insulin. Pero sa akin, in my clinical practice, experience ko na yan, pag inayos nyo yung kinakain nyo, baka hindi kayo mag-medication. Nakakatuwa. Imagine mo, hindi ka nagagastos ng 8,000 a month. In a year, 96. Makakatipid ka. So hopefully, yung mga changing lifestyle, yung mga nag-low carb, nakita ninyo yung improvement. Mayroong mga nag-message sa akin, ang kanilang CREA from 500, after a month, naging 400, ngayon nasa 300 na. Ang thinking natin, hindi bumababa ang creatine. Correct naman yun. Hindi talaga bababa. Kung hindi nyo babaguhin yung mga kinakain ninyo. Kung hindi nyo i-hydrate ang katawan ninyo, yung creatinine, na all we know, kahit ako nun ang alam ko, creatinine, once na tumataas, hindi mo na mapaab na i-stop nun. Dumadami mga patient ko, pinago yung lifestyle. Marinig yung kanina yung video. 1.8. 1.8. Dialysis na siya. Yung mga iba nagda-dialysis ngayon, bababa ng 700, tataas ulit ang 1,000 plus. Never umabot. Ngayon, sinabihan na siya ng necro na non for dialysis. Of course, ang thinking ng mga tao, once na dialysis, dapat umababa ng creatinine, di ba? Dapat lang, di ba? Kasi, yun yung rason bakit kayo na-dialysis eh. Dahil, ang taas ng creatinine para bumaba. Pero yet, bakit hindi bumaba? Because, na-advise na tayo na kainin mo na lahat ng sweet kanina.
You need to stop that. Hindi siya beneficial sa kung healthy na nga, sinasabihan natin, huwag ng ultra-processed food, wala ng mga junk food, sugar it with sugar it. Nung nagkadialis, saka natin sasabihan ng pwede. Oh, don't do that. And 60% may CKD are diabetic. So, anong cause ng CKD nyo? Diabetes. 30% ng hypertensive may CKD. So, i-control nyo ang BP, yung iba ayaw i-control. No, kayo kong min ng gamot. Ayaw kong masisira ang kidney ko. Oh, hindi doon. Kung kailangan natin ng gamot, we need that also. Kasi kung hinayaan natin mataas ang BP, mataas ang sugar, madadamage din ang kidney natin. So, we need that medication. Pero, unahin muna natin yung lifestyle change. Bago yung medication. Malay nyo. Although may mga na lifestyle change, natanggal ang medication, unti-unti, which is nag-improve pa lalo ang kidney. So, huwag kayong ma-depress. Yung iba, gusto 1 month, magaling na. Walang ganun, ha? Meron na pang swerte, 1 month. Meron akong isang patient. Edema from balls to feet. Edema, manas. 700 ang kanyang creatinine. For dialysis, ayaw. Sabi ko, mag-low carb. Ayaw din. Ayaw mag-low carb. Diba? Wala nang tanggalin niya yung favorite niya. Kaso, mas nanait yung ayaw niya ma-dialysis. Nag-low carb sa pilitan. Pinuhan nga. Na-admit, why? Dehydrated. Hindi uminom ng electrolytes. Pero, kung kinuha yung dugo, gulat kami. Creatinine 250. Hindi makapaniwala yung kanyang scientific decision. Inulit, after 1 week, 240. After a discharge, after a month, balik mo, 210. Pababa, sabi mo, pababa yung Freya. Hindi lang once. Twice. Ngayon, ang problem niya, nung gumagawin na sa program namin, tumataas ang sugar. Hinawagan ko tayo, ano nangyayari kung ba't tumataas ang sugar? Kasi from 45 yata insulin, down to 8 insulin. So, nag-improve yung sugar. Eh, bakit tumataas na yun? Ayan. Dahil na-reach niya yung goal niya. Ano yung goal niya? Huwag na dialysis. Hindi naman niya goal ang mag-low carb eh. So, nung na-reach niya yung goal, hindi siya na-dialysis, ay, bumalik sa tinapa, bumalik sa kanse. So, tumataas na yung sugar. Ayun, wala na akong, sabi ko sa kanya, after 3 months follow-up, wala pa rin follow-up. So, wala lang. Okay, so, if you're going to go back doon sa lifestyle na cause ng sakit nyo, pabalik din sa definite. Okay? So, yan. Stay hydrated. Drink only water. Electrolytes din. Isa rin yan nagkakos ng extended fasting ko. Try nyo mag-electrolytes. It does not break your fast. Pag nawala ang gutom, minsan feeling nyo gutom eh pag-gising. Feeling nyo, parang gutom ako. Sip your electrolytes or kahit coffee, black, no creamer, no sugar. Kung nawala yung gutom ninyo, hindi talaga kayo gutom. And yes, pinaka-important meal is breakfast. Ang breakfast ko kadalasan, 12 noon. Pagka Wednesday, nasa QC ako, 6 p.m. ang aking breakfast. So, ano ibig sabihin na? Hindi time ang breakfast. Ang ibig sabihin niya, breaking your fast. So, hindi kayo, yung fasting, yan hindi kayo makain. Break mo na kung kailang ka magputo. Okay? So, yun yung tandaan ninyo. Which is, totoo yun. Breakfast is the most important meal.
Depende na lang kung kailan ang breaking your fasting. Okay. Madalas ako 12 noon ang aking breakfast. And then, ito yung importante. Listen to your body. Nahilo, tiniis. Nag-palpitate, tiniis. Yung mga may anxiety, hindi nila mabilis yan. Magpapanik na magpapanik. So kung hindi nyo alam i-address yan, lalo kayo magpapanik. So kapag nakaramdam kayo ng mga discomfort like palpitation, weakness, hilo, dizziness, headache, sip your electrolytes, after 30 minutes, nawala, you are dehydrated. If after 30 minutes hindi nawala, okay, kumain na kayo. Kapag ito, hindi lang sa tiyan ang gutom. Pag sumakit ang ulo, anong sinasabi ng mga magulang natin or yung mga nakakatanda, pag sumakit ang ulo, oh, kumain ka na! Nalipasan ka na ng gutom. So, pag kumain, nawala yung headache, nawala yung nararamdaman ninyo, gutom talaga. Kailangan nyo na kumain tayo. Listen to your body. Palpitation, usually sa tagal ko nag-duty sa hospital, usually first symptoms ng dehydrated palpitation. Drink your electrolytes, fluids, nawawala yung palpitation. Pag hindi nawawala, you need to visit your cardiologist. Okay, so listen to your body. Mag-a-adjust yan, lalo na sa mga beginner. Hindi nyo mawari ang nangyayari sa katawan ninyo. Nagtanggal lang kayo ng kanin, nagtanggal lang kayo ng tinapay, lahat ng mga may sugar, tinanggal nyo. Bakit ganito nararamdaman mo? Kahit hindi naglo-low carb, magtanggal lang sila ng kanin mas mabilis silang makakaramdam ng discomfort. And yung mga matagal na rin naglo-low carb, yung hindi umiinom ng electrolytes, yun lang nila na-realize yung benefit ng electrolytes after 3 years. Nag-low carb siya, walang electrolytes, 3 years. Doc, I've been doing straight low carb. How come hindi nawawala ng discomfort ko? Wow, in-interview ko, umiinom mo ba ka ng electrolytes? Ano yun? Hello? Nag-low carb, hindi alam yung electrolytes. May iba, alam yung electrolytes, doesn't drink electrolytes. So listen to your body. Eat when hungry. Stop when full. Huwag kayong tumambay sa kitchen. Kung hindi, kakain, uubusin nyo na yung nandun. Kahit hindi kayo gutin. Nagiging mannerism na yung sugo nyo. Kahit hindi gutom. Okay? Huwag kayong mag-stop ng nuts. Parang ako. Ang nuts, handful, 2 or 3 times a week lang. Pero pag nag-stop kayo ng nuts, sure ako, uusin nyo yun. Sure na sure ako. Kasi nagawa ko yun. Oh, stop ako. Ayun. Kahit sa sasakyan, may umuya ako. So, huwag kayo mag-stop. And then, ayun. Question and answer. With the right mindset, doing your proper low carb nutrition, and therapeutic fasting, and have an active lifestyle, you can be the best version of yourself. Marireach nyo rin yun. In due time, huwag kayo magmamadali. Dahil ang sakit niyo taon bago kayo ng sakit. So, be patient. All will be okay. Alright? Thank you so much. Thank you so much, Dr. Brian Gobi Castillo. Palapakan natin dyan. Siyempre, yung sinabi natin kanina, yung magkukwento, nagkita ba kayo? Okay, para iikot po si Commander
para mamigay ng ano ng kabuhayan showcase ay para ano kayo na pagtanong ng maayos. Sino ang unang magtatanong? O dito tayo malapit. Ano? Itaas yung dulo. Yes. Look, the bypass na. So, meron na akong medications na binigay sa akin ng cardiologist. Yes. Matatanggal pa ba yun sa diet? Yes. Yes, in my practice, meron na itong, actually hindi pa ito na bypass, 100%. Then, na-bypass na po ako. So, Itong experience ko naman, for bypass dapat siya, budget-wise, wala. So, strict low carb, nag-undergo sa program namin, nawala lahat ng mga symptoms, very active ngayon, nag-lose ng weight, yung BP niya, gumanda. Sobrang baba na, 90/60. so ano pong itsura ng artists niya? Yun nga sinasabi ko sa kanya. Balik po kayo sa cardio and let us see, ipa-angiogram ulit. Yun. So ano pong nalinis po yung artists niya? Ang pro-carb, ayaw niya. Ayaw. Sabi ko, hindi kasi paano makita, kasi sabi niyo sa amin, ang sabi sa inyo, 100% blockage. So, immediate yun. Ang sabi po sa akin kasi, nung inangiogram ako, ang sabi po sa akin, yung heart ko, kinuha ng things, parang sa play, di ba? Very good. Nice. Kaso, yun po, yung ibig sabihin po ba kung sa low carb din yun, yung RPs din o ba, nakakailan na ng blockage, cholesterol mixing low carb. Okay, malilas yung inflammation. Kasi bakit nagkaroon ng blockage is yung tuloy-tuloy na sugat. So ano yung sugat? Yun yung mga inflammation. If you're diabetic, continuous ang sugat, minutely. Pero pagka umabot kayo ng dekada, 1 decade, 10 years, 2 years, 3 years, sobrang laki, dami na ng damage. So yung scarring na yan eh. Yung scar ang nagkokos ng narrow. So yun yung blockage. So pag prevent natin yan, ma-address natin yung blockage. Maraming nawawala yung symptoms. Kasi pag kami barado, may symptoms yan eh. Hingal, hirap huminga, 5 steps pa lang. Ganun na. Pero eto, nag-low carb, nag-strict, nawala lahat ng discomfort. So, hopefully, yung mga na maka-experience nito, no, ipaulit yung angiogram para makita. Yun yung advice ko sa mga patient na may nagbago ng lifestyle, nag-improve ang health. Meron ako sa patient, nag-strict low carb, tapos sabi niya may i-angiogram daw siya. Sabi ko, okay, sige, ituloy yung angiogram. Kasi bago siya i-angiogram, nag-CAC scoring siya. CAC scoring, yung calcium ng blood vessels. Ang normal dapat 0, pababa. Ang sa kanya nasa 600. So, strict low carb na siya. In angiogram, walang blockage, 0. Sabi ko, good. Ibig sabihin, kahit abnormal yung CAC score mo, pero nung in-angiogram, walang baraw. Kasi pagka mataas ang CAC score, mag-iisip na yan na may parado ang blood vessel. Pero sa kanya, kinongratulation ang cardio because walang baraw. And hopefully, if you do the low carb, pa-angiogram muli, yun na. So, may follow-up check-up, follow-up question ako para din sa kanya. Okay. Sabi niya din yung bypass. Mauulit ba yung bypass? Yes. Maulit po yan. If you're not going to change your lifestyle, same lifestyle pa rin, bago ka makaroon ng
angiogram, tapos na-bypass, bago ka na-bypass, yung lifestyle mo noon, kung hindi mo babagoyin ngayon, mauuwi din. So, gastos yun. Baka mahal. So, if you want na hindi maulit itong health condition ninyo, kailangan ngayon pala, mag-start na kayo mas magbago ng lifestyle. Kung babalik pa rin kayo sa dati, sweet tooth ako eh. Yung mga dahilan natin na sweet tooth, hindi pwedeng walang sugary foods. Kaya nga, mas maganda sa family, i-involve nyo na lahat. Kasi minsan, yung mga nag-uwi ng pasalubong ang culprit, diba? Gusto mo maging healthy. Ako, darating kapatid mo nyo, ditira-dirang tamis. Kung yan, bukas na nga lang ako. So, napuputol. Kapag si Katie, pwede disc. Daming guilty. Dalawang guilty. Tanggal po. Napakahirap, di ba? Kung sa Basta carbs. bahay nyo, ikaw lang yung nag-low carb, wala carb, puro nagdadala ng mga high carb. Madali ba yun? Pakahirap. Nakakainis daw. Naging ko nakakainis. Pero, dahil naiinis kayo, sa pagkain nyo, dinidiskita yung sige na nga. So, hindi nag-improve o mataas ang sugar nyo, hindi yan talo. Kung may mga fatty liver kayo, hindi yan mo. Okay? Sir Nandok, Yes po. 1 year and 5 months na po ako KT. Sabi po ng doktor ko, yung anti-rejection ko na forever na daw yung maintenance ko. Malilesen kaya yun. Okay. Usually, ituloy nyo lang muna yung medication. Kailangan ma-reach nyo muna yung healthy level. Sa tingin nyo, healthy na kayo? Hindi pa. Yes. Kung sa tingin nyo hindi pa kayo healthy, continue nyo muna yung medication. Kasi, once na nag-change kayo ng lifestyle, definitely, maglulose kayo ng weight. Mawawala yung tiyan. Magiging energetic. Alam nyo ho ba yung laboratory, yung palo? Magugulat na lang kayo. Kaya do not expect na magno-normal kung hindi nyo pa ginagawa. Mahirap yun. Expect natin, matatanggalan tayo ng mga ganito. Pero, if you are still eating, drinking inflammatory foods, may tendency pa rin na karoon ng problem. Ang KT or kidney transplant is usually binibigyan ko ng 5 years. Kung unhealthy pa rin ang lifestyle nyo, 5, yung iba 7 years. Hanggang doon lang. Magsisimula na ulit tumaas ang creatinine, BUN, magkakaroon ulit ng mga problem. And malamang i-advise sa'yo another transplant. So, Okay, sandali na nga, mag-a-add lang tayo ng mic. Kailangan natin patuloy niya. pero kaya. No. Mas malaki ang siyang ko sa inyo. Mas malaki. Kaya yung sinabi na para kang mamamatay, magtatali ako ng sintas. Ay, oo, totoo yun. Medyas pa lang. Sa medyas pa lang ako nagsisimula, ang hirap. Ayan, question dun sa young lady, nakpink. Sa left side ko, ayan. Good afternoon po, Doc. Yes po. At 44, that was last year, same month, heart attack survivor po. Delasane, dasma, 15 medications. October, nag-low carb ako. Ang problem po doon, DIY. Kaka-follow ko din po kayo, Doc, or kayo, Dr. Pressy. Okay. Kaka-follow ko. Then, nung March, nadapa ako. Sorry. So, from DIY, Pagbalik ko po sa cardio ko,
ang lumabas, bagsak ang Treya ko up to now. So, nung naintindihan ko po yung electrolytes, malaman, yun. So, from 15 medications, down to 3 na po ako ngayon. Oh, congratulations. Yes po. Yan pinapalakpakan. Ang tumulo, dahil nagpa-fast ako, maximum po 60. 16. 16 hours. Ang gamot ko po ba, like the clopidogrel, yun yung pang umaga ko eh. Napi-break po ba yung fast ko? Okay, no, hindi naman. Mga medication, no? Okay. Ngayon, if you want to extend your fasting, yung clopidogrel, pwede mong i-take ng lunchtime or later. Basta yun may food. Ay, food. Okay. Thank you, Doc. Okay, next. Dito tayo kay Sir. Doc, hello po. Yes po. Ang tanong ko po, meron po akong relative na type 2 diabetes. Ano po? Nag-insulin na rin po siya, tsaka nagagamot. Pero tumataas po ang sugar. Ang sabi raw po ng doktor niya, stress related dahil po sa workload niya, tsaka stress doon sa mga bata. May maaari nga po bang gano'n yan? Hirap na tanong yun. Pag diabetic, talagang mataas ang sugar. Either stress ka, not stressed, relaxing, sleeping. Kung diabetic po kayo, mataas talaga ang sugar. Baka mahilig sa donut. Masama. Kasi, masarap siguro yan dahil asukal. Basta sugar, very addicting siya. So kahit na anong level ng health nyo, kahit very active kayo if you're diabetic, tataas pa rin yung sugar niyo. Ang gamot will just lower that. Pero kung hindi babaguhin ang kakainin, tataas pa rin yung sugar. So next na babalik ka, yung medication mo na isa, naging 2, naging 3, naging 4, then insulin. Baka akala, Doc, yung stress, yung mga galit, yun ang cause ng diabetes. No, majority food pa yan. Yung Yes. sa stress, if hindi kayo diabetes, walang insulin, wala kayong oral medication, tapos tumaas ang sugar, yan, pwede nating baka stress. Malalaman lang natin kung stress, magpakasyon. Pag nagpakasyon, Yes. walang stress, makikita niyo yung sugar kung nag-normal. Kung hindi nag-normal, hanapin natin anong cause. Kasi, sugar to, no? Meron ako isang patient, BP ang problem. Sabi ko, sige nga, magpakasyon ta kahit 1 week. Pag bakasyon yan, ang ganda ng BP. Doon namin na, yung work-related focus ng hypertension, may stress. So sabi natin, kaso ang problem, ito yung trabaho mo eh. Yan yung tinatawag ko na occupational hazard. So, dapat may hazard pay kayo dyan. So, dun yung ma-address yung sugar or yung blood pressure sa situation. Talagang titingnan kung stressful yan, dapat umalis kayo muna sa stress. Magpakasyon siya. Pag mataas pa rin ang sugar, yun kinakain niya yun. Kung nawala, bumaba yung sugar, imagine mo yung stress, nag-i-insulin na. Stress ba yung nag-cause ng pagtaas ng sugar para mag-insulin? Grabe yun, stressful talaga yun. Magastos na stress. Diba? Staycation lang pala kailangan. Yes. Next. Dito tayo sa Panjong unahan daw. Si Ma'am. Alright. Hello po ba? Yes. Last 2 years ago po, nag-DIY din po ako ng low carb. Almost 1 month po ako natanggal ng rice. Tapos every meal ko po, merong egg, fish, vegetables. Tapos ganun na po routine po every Tapos po, pag-treat kami, check up, na-diagnose po, yung findings ko sa akin, hypertension. Ang ko po, ang BP ko po, 160/130. Pero wala po akong nararamdaman na hilo, o kaya paninikip ng
Tapos nagpa-laboratory, mataas daw po yung cholesterol ko. Tapos pinag-maintenance po ako, pero ang mali ko po, hindi ko po siya tuloy-tuloy kasi pag once na bumababa yung BP ko, hindi ko iniinom yung maintenance. Tapos, nag-low carb lang din po ako. May tendency po ba na yung maintenance ko matanggal pag low carb lang po ako ng ano? Yes, regarding naman sa hypertension, no, maraming factors bakit tumataas ang BP. Pwede sa pagkain, kung puro ultra-processed food, pagkain sa labas, yung majority ng kinakain mo, no? Or, pag nagpupuyat, pwede rin mag-cause ng hypertension. So, try mo mag-strict low carb, matulog na maaga, yung iba, nag-exercise lang, gumaganda rin ang BP. So, maraming factors, not only the food, pero majority food din. Total health, katulad ng sinabi ko kanina, ang total health ng katawan natin, 80% from pagkain, nutrition. 20% yung exercise. So, huwag nyo ibabaliwala ang exercise. It will help sa katawan natin. And, yes, may nababawasan ng mga medication. Basta tama. Siyempre, pagka nakapag-cheat na, minsan tuloy-tuloy eh. Every week, may cheat. Regular na cheat. Ito, Sunday, family day. Alam niyo ba yung family day noon? Sa bahay lang, di ba? Naghahanda sila, nagluluto. O lahat ng mga kapatid, pupunta, bibistahin ng magulang. Bahay. Pero ngayon, well, convenience-wise, ayaw na maghugas, ayaw na magluto sa labas. So, kung may mga health condition ka, why not try na matulog na maaga, eat real foods. Kung kakain man kayo, ito yung tip ko sa iba, no? May mga event, may birthday. Kumain na kayo sa bahay, tapos matid lang kayo sa event, para hindi kayo yung punong-puno yung plato nyo. Titikman nyo na lang yung gusto nyo, if ever. Malilesen din yun. Yung iba kasi, DIY, yes. They do that. Nagle-lesson lang sila ng mga ultra-processed. May improvement pa rin. Pero kung gusto nyo total improvement, well, you need to change lahat. Kaya kung ang question nyo gusto nyo matanggal ng medication, yes. Yun lang, may sacrifice. May ganun talaga, masasacrifice yung masarap na pagkain sa labas.